ang lahat, pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin si San Bernabe. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at tututuhanang matupad sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitain to ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad na lang na natiroon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tiginagoroang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manain. Kagbabata ng Tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit
at sa puon ay iaalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit sa ay na malas. Pagkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta, nakasaliw ang tamboli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Minsan si Santa Teresa ng Calcutta, meron siyang napakagandang sinabi. Sabi po niya, "I do own things, but they do not own me." Nang ibig pong sabihin, nagmamay-ari ako ng mga material na bagay, pero hindi ako pagmamay-ari nila. I do own things, but they do not own me.
Napakaganda siguro mga kapatid kung ito ang masabi po natin sa mga material na bagay na pagmamay-ari natin. Pagmamay-ari natin sila, hindi tayo pagmamay-ari ng ating mga salapi, ng ating mga kayamanan, ng ating mga material na bagay. Kung makapagsabi po tayo ng ganito, masasabi po natin, malaya tayo sa mga material na bagay na ito. Pero ang kabaliktaran po nito mga kapatid, yun pong tinatawag natin alipin sa salapi, alipin sa mga material na bagay. Paano natin masasabi na ang isang tao ay alipin sa mga material na bagay sa kayamanan? Masasabi po natin na ang tao ay alipin sa mga material na bagay kung unang-una, wala na siyang oras magdasal, wala na siyang oras magsimba para maghanap lamang ng kayamanan. Masasabi din natin na alipin siya sa mga material na bagay kung yung kanyang kapamilya handa niyang awayin, kung handa siyang pumatay, handang mamatay dahil lamang sa mga material na bagay. Masasabi po natin na siya ay alipin na mga material na bagay. Mga kapatid, nakakalungkot man isipin, pero marami po sa atin ngayon ang ganyan ang pangyayari. Kahit linggo, wala nang oras sa pagsimba, walang oras sa panalangin. Minsan nga, inaaway ang kapatid para magkaroon lamang ng mas malaking parte o mas malaking bagay, kayamanan kaysa kanyang pamilya. Sabi ko, handang pumatay, handang mamatay, magkakaroon lamang ng kayamanan sa ating buhay. Mga kapatid, ang ating pong santo na ginugunita po natin ngayon, si San Bernabe, ang kabaliktaran po ang kanyang ginawa. Si San Bernabe, isa sa mga unang Kristiyano sa Jerusalem. At mababasa po natin sa Aklat na mga Gawa ng mga Apostol, chapter 4, verses 34 to 36. Ano ang kanilang ginawa? Ang kanilang ginawa, yung mga unang Kristiyano sa Jerusalem, ipinagbili ang kanilang ari-arian at ipinamigay sa mga taong nangangailangan. Yun po ang mga unang Kristiyano, masasabi po natin, malaya sila sa mga material na bagay. Meron pong isang napagagandang kasabihan na nagsasabi, use things, not people. Love people, not things. Gamitin mo ang mga bagay, huwag ang mga tao. Mahalin mo ang mga tao, hindi ang mga bagay. Ngunit marami po sa atin ngayon, kabaliktaran ang ating ginagawa. Ginagamit natin ang mga tao para magkaroon ng mga bagay-bagay. Minamahal natin ang mga material na bagay kaysa mga tao. Mga kapatid, paalaala po sa atin na si San Bernabe, siya kanyang iwinaksi ang mga material na bagay para makapaglingkod sa ating Panginoon. Sa atin pong Ibanghilyo ngayon, narinig po natin na ang mga apostol ay pinadala ni Jesus para sa isang misyon. At sa pagpapadala ni Jesus sa kanyang misyon, binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Magpagaling sa mga may sakit, buhayin ang mga patay, at dalhin ang paghahari ng Diyos saan mang bayan sila pumunta. At sa pagtupad ng misyon na ito, merong dalawang mahalagang bagay na instruction ng ating Panginoon. Una, sabi ni Jesus, huwag magdala ng salapi, ginto o tanso. Na ang ibig pong sabihin mga kapatid, huwag magdala ng mga material na bagay, travel light. Alam nyo, napaka-practical itong unang instruction ng ating Panginoon. Sapagkat noong panahon na iyon, kapag ikaw ay maglalakbay at magdadala ka ng mga tanso, pilak o ginto, chances are, ikaw ay aatakihin ng mga tulisan. Hindi ka pwedeng mabuhay sapagkat nanakawan ka ng mga tulisan. Ang pangalawang instruction po niya ay itong lahat ng mga bagay na ito ay binigay sa inyo ng libre. Magbigay naman kayo ng libre. Nang ibig sabihin, dapat ang kanyang mga apostol ay mapagbigay sa mga taong kanilang pupuntahan.
Yung kanilang kapangyarihan na binigay sa kanila, ibinigay na libre ni Jesus, kaya dapat sila din ay magbigay ng libre. Mga minamahal na kapatid, itong misyon ng mga apostol, misyon din po natin ngayon. Sa pamamagitan ng ating binyag, tayo ang mga makabagong apostol, ang makabagong alagad ng ating Panginoon. At ang kanyang instruction, itong dalawang instruction, nananatili ito, mga kapatid. Sa mundong ito, sa ating paglalakbay, we have to travel light. Dapat makafocus po tayo sa ating misyon, ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, ang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. At ang pangalawa, dapat tayo ay magiging mapagbigay, magiging generous. Kung atin pong tingnan, lahat ng mga bagay na meron tayo, including sa buhay natin, yan ay ibinigay na libre ng Panginoon. Yung talento natin, yung kayamanan natin, kung meron man tayo, yan ay binigay ng libre ng Panginoon. Dapat ibahagi din po natin ito. Balikan ko lang po ang santong ginugunita po natin ngayon, si San Bernabe. Narinig po natin kanina sa ating unang pagbasa na siya ay ipinadala sa Antioquia para i-organize ang mga mananampalataya doon. At napakaganda sapagkat sa Antioquia, sinabi ng ating unang pagbasa, doon tinawag na mga Kristiyano ang mga mananampalataya kay Kristo. Napakahalagang papel ang ginampanan ni Bernabe. Sinabi din po at narinig natin kanina na pinuntahan niya si Saulo sa Tarso. Sino po ito si Saulo? Ito ang later on nagiging Pablo. Si Saulo na noong una, siya ang nanguna para hulihin, para pahirapan ang mga mananampalataya kay Kristo. At nung mabalitaan po nila na siya ay nagbago ang kanyang buhay, buhat sa pagiging pinahuli ang mga Kristiyano, siya ngayon ay nagbago na ang buhay. At sinundo po siya ni Bernabe para pumunta sa Antioch at tumulong si Saulo. Dito natin makikita, mga kapatid, ang napakagandang pag-iisip ni Bernabe. Kay Saulo, nakita po niya ang potensyal na pwedeng makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ganyan ang isip ni Bernabe. Wala siyang paghuhusga. Lahat ng pwedeng makatulong para maipalaganap ang mabuting balita ay kanyang ginamit. Sana ganyan din po tayo. Tularan po natin si San Bernabe. Anuman ang meron tayo, gamitin po natin para sa ikapagpupuri ng Diyos, para sa pagpalaganap ng mabuting balita. Mga kapatid, huwag po nating kalimutan ang sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, I do own things, but they do not own me. May mga bagay na pagmamay-ari ako, pero hindi ako pagmamay-ari ng mga bagay na yan. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ang atin pong itutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong nananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.
para sila'y makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Bernabe, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na maipalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin niyo, sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong
Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ni San Bernabe at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Mga rin. kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Hesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Hesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita sa apostol na si Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo sa aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At sa tulong at panalangin ni San Bernabe, pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.